Ah, pwede yung sasakyan? Ah, okay. Mo, ano pa? Paano i-pronounce? Molk. Ha? Mulk. Ha? Mulk. Molk. Mulk. Molk. Mu kasi yun yung ano nung Baka. Milk kasi nung Molk. Dito nga ba talaga? Hello? Ma'am, andito na po kami sa loob. As in, sa loob. As in, dun pa po sa dulo. Okay po. Sige po. Okay. Ah, sige. Antayin na. Kaya. Nakatakot kasi hindi tayo 4x4 eh. Pag na ano tayo dito, nagbulakaw tayo dito. Yun ang farm mo. Ito. Nasa Oh, milk. Nandito na po tayo sa kanilang farm. Milk. Milk. New Zealand of Tanay. Okay. Open ba to for tourism? Hindi. open. Oh, May Airbnb sila. milk. Ito na ba? Suma? Yan siguro si Ma'am Cherry. Okay. Hi, Ma'am. Cherry po. Hello po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit ng palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. We would like to thank our major sponsors. Crispy King, Sarap, Busog, Budget, Sold Na, Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. We would also like to thank Don Benito's Cassava Cake, ang pambansang kasaba. Abangan pa po ang ating mga susunod mga sponsors. Ay. Hello, Ma'am Cherry. Hello, Sir Buddy. Welcome to New Zealand of Tanay. Yan, ganda pala. Ganda pala. Oo. Tama-tama din po yung punta ninyo kasi very Green. green na siya. Green, Kasi nung summer, yung heat talaga was very, ang tawag dito, naging detrimental dun sa ano. Pero yan. Ang ganda pala rito. Overlook. It's Kita a yung... family affair pala, Yeah. no? Si Madam yung amin. Sabi ko, pati anak pala kasali. Opo, Kasi opo. nakikita ko si Ma'am sa YouTube eh. Freely roaming kasi sila eh. Tapos, grazing ng yan, talaga. tapos ano natin siya.
i-tour namin kayo. Hanggang doon, makita niyo yung Laguna de Bayten. Oh, nice. Yeah. So, mamaya, pwede Ano tayong pa? padala ko dito yung cows. Tour muna. Mm-mm. Yeah. Tapos, padala ko din yung cows para if you Makita want an talaga. interview or something on the background Mm-mm. is the cows po. Si Sunny ang manager namin. Ay, hello, Payasan. Ayan. Say hi to the YouTube followers. To the YouTube peeps. Ayan, anong tawag dito? So, sinasabi ko po kay ma'am na actually yung farm po, inopen lang po namin for agritourism during the pandemic. But before po, it was only for us talaga. Oh, I see. Tapos ano lang, yun nga, yung mga cows, na ano namin ng masalimuot po yung kwento niya. Mamaya po isa-isahin natin yung ano niyan, ang tawag dito, paano nag-start and everything. No? Ayan na yung husband ko para mag-simula. Siya ba yung nakasalubong natin kanina? Opo. Oh, okay. Opo. Kasi nandyan na po daw kayo. So, sinundo niya na rin yung, yung PA po namin. Kasi po, kapag nag-tour po kayo, kailangan matitikman niyo po yung gatas namin. And tama-tama po, actually. Hello, Sir Patrick. Ako po kasi talaga yung follower. Oh! Hindi ko napansin, Sir Buddy. Hindi mo ba? Hello po. Hello po, ma'am. Hi, Sir Buddy. Sir, hello po. Welcome sa farm. Apa. Kasi po, inaano ko yung mga iba-iba ninyong, may question ako sa inyo. Ang dami-dami nyo ng farm na napuntahan. And, mga business na related to farming. Ano yung pinaka nakita nyong maganda? Ang hirap ng tanong. Diba? Pinakamaganda. Kasi, meron kayong mga bata pa, yung citronella nyo. Sabi ko, magpatanim na lang kaya. Ang dami-dami kong grass dito. Citronella grass na lang kaya yung itanim doon para, sabi, hindi makinakain nyo na baka. May, kung pakain sa cattle, meron akong, hindi lang natuloy yung feature story, pero wild siya na mga grass na parang family ng legumes. Legumes naman. Family ng legumes. Hina-harvest lang nila yon. Tapos, kino-consolidate nila, ina-export nila to New Zealand, Australia, Japan. What kind of legumes is this? Grass eh. Grass. Grass talaga siya. Tapos inaano, sir, parang tawag dito, dinadry, yun ang pakain. Itatanim nila doon. Itatanim nila for seedlings. Oo, tatanim nila. Hindi, sir, legumes, kung grass. Legumes siya, parang munggo, ganyan. Oo, yan. Ganun yung mga bunga. Ang tawag nila ay cover crops. Hindi, cover crops yung mga mani-mani, yung mga Tama, nasa ganung lahi niya. Parang Cover crops ang term nila. Hindi lang natuloy yung feature ko kasi pero export na pala. export na, gulat nga ako eh. Wild lang dito. ang sa atin, kumuha tayo, yung binibigay sa kambing, yung Mga napier. hindi legumes, yung puno natin. Indigo fera. Indigo fera. Indigo fera. Indigo fera ang parang Kasi buto-buto malunggay din siya, po diba? namin. So yun ang tinatanim naman namin pag paparami din. Tapos additional siya pang paano, yun daw yung sikreto ng isang sa kambingan di ba? Yun ang pinapakain nila. Para siyang malunggay na dumodoble Parang malunggay. Totoo nga. yung Pag milk. Kung nakarating kayo sa Central Luzon State U, Opo, kasi po naglang-aral kami. yung ruminant center nila, Yes. meron silang farm na for cuttings. Ganyan lang kalaki yung mga puno. Ang lalaki na ng puno, pero ang ganyan lang. Kasi nga, kinakat lang yung lagi yun. Opo, yun po yung pinaka-optimum Pampakain. Dalawa, kinat niya. After 3 months, malaki na naman yun. Cut na naman. Kasi napunta natin yung napier side nila. Napier nilang side. Yung sa legumes, hindi yata natin napunta. baka rin kasi matagal na tayong napunta.
hindi na tayo updated. Pero Kaya nga. naglakbay-aral po kami bago kami mag-umpisa nito. Anong year po yan? Hindi, yung farm na yun, 10 years ago, meron na yan eh. 2014. 2000. Baka hindi lang nila naipakita sa inyo. Baka, sir. Pero kami, way before pa eh. Kasi 2014 ang first batch natin. 2013 natin pinrepair yung ano ng meat year dito. So, ilang years pa yata before na? Before tayo mag-receive nun. Saka tayo sa Nueva Ecija. Oo. So, mga around 2012 siguro. Mga ganun. 2012. Ganda ng farm? Thank you, sir. Thank you, sir. Ganda. Kaso ang dami pang i-develop. Ang dami pang... Going back to your question, hindi ka nasagot. Ano yung Mamaya na, pinakamaganda? sir. O, mamaya na lang. Yung pinakamaganda. Kasi meron pa kayo nung, tawag dito, yung mga plantito-plantita, ang ganda din ng feature na yun eh. Ang laki pala nakita doon Ay, Oo sabi naman. ko, Ngayon hindi, bagsak sila ngayon. natapos na yung plantita. Bagsak sila ngayon. May mga mall na ulit eh. Marami na busy na ulit. Oo. Mm. Nung sir, nung nag-open kami, ang ganda nung tourism, kasi nga walang mapuntahan. Pero now na ilan-ilan na lang. Pero in fairness, nakakakuha kami ng mga educational tour para sa mga kids. Especially, mga international school pa yung mga... Ang galing. Yun naman yung tinarget namin, sir. So yung mga pang field trip na educational tours, tinarget namin hanggang mga grade school yan. Tutuwa sila, may Saka mga papadebit foreigner. sila ng basic. So hindi government ang partnership niya. Pero Sa private. lately, nito lang, pa lang, simulan, local ng Tanay, sinasama na kami ng tour nila. So nagkaka-tour sila, ilang kaming mga na pinupuntahan. Tapos hanggang na yun, hanggang pahapon hanggang gabi, meron silang ganung tour. Just last weekend nandito. Pero First time going namin back nakita. to your I want to din yung mga partners natin kasi this is actually a project of the National Dairy Authority. Oh, okay. So kumbaga, multiplier program. Sila yung nagpahiram ng cow sa atin until it's a loan program. Yeah. Tapos, here comes DTI. Hindi rin nila alam na may program na gano'n. Yung DTI naman, with the Kapatid Mentor Me program, sila naman yung nagtulong sa amin for the marketing, for the business professionalism, exposure, yung mga ganyan. Ang LGU naman here, sila naman ang nag-convince sa amin na buksan for agritourism. So, during the time na, kumbaga, ang daming nangyayari din na from baka lang muna, tapos raw milk lang muna, we value added that para magkaroon kami ng sarili naming brand. And then when the brand meron na-expose naman through media, through DTI, Sa soon ATI. and then through the LGU, nagkaroon naman dun ng agritourism. Tapos ngayon naman magkakaroon naman kami ng ATI, which is Training Institute, para naman sa din namin, sa advocacy namin na matutunan nila o mapamahal sila doon sa agriculture, what is farmer role in the national food security, especially during the pandemic. Kaya dapat tulungan, love local, yan. Ang natin. Saan po tayo mag-start? Saan tayo? Oo, sige. Okay. Paano i-pronounce mo yung brand niyo? Mo and milk, pinagsama? Molk. Learn. Molk. Ano po yan? Actually, yung anak ko po ang nag-combine. Nung name na yon para mas matandaan. Madali daw tandaan. And every time that I say it, sinasabi ko yung pangalan, Mo and milk, pinagsama, Mo, napapangiti yung tao. So, it's a conversation starter also. Diba? Paano po ba intro? Actually, basically, i-start ko lang with asan tayo, pangalan ng farm,
introduce kayo. And then, free-flowing na. Wala akong... Edit nyo na lang, sir. Wala akong ano... Kasi I want it to be as natural as much as possible. Yun yung Hindi style. parang scripted na may binabasa. Wala. Baka na dito? Doon na lang tayo sa ano. New Zealand. Sa name, oo. Marami na akong cattle farms na Napuntahan na feature. But yung dairy, halos wala pa. wala pa. Parang tayo pa lang. Batangas maraming sa ano dairy din Sir Buddy? Ay. Ganda. Sila yung nagmi-maintain nito para ganito. Sasabihin ko. Hanggang puno, sir. Sabi nila, Cherry, siguro ang mahal ng maintenance mo dito kasi lahat, pati yung puno, Naka-level. naka-level yung naka-curate yung taas niya. Sabi ko, dami kong maintenance. Yung mga baka yung nagme-maintain sa mga Sila nagmi-maintain. doon sa Okay. sa mga puno. Alright, so dito po tayo sa New Zealand of Tanay. Ito Milk po farm. yung Milk farm. Milk Milk farm. and milk pinagsama. Milk. Ayan. So Ma'am Cherry at saka si Sir Patrick Mendoza. Sila po yung owner ng farm. Welcome to our farm. Welcome to New Zealand of our... Challenge. Pag ganun. Okay. Sir Ma'am, ikwentuhan niyo kami. Well, impressive yung farm. Thank you. Nung una from the labas, parang ano kayong meron? Hindi ko ma-imagine. Pero nag-start nang makita itong cleared area. Wow. Wow ka agad yun. Wow siya talaga. Thank you. Actually, binuksan lang namin yung farm during the pandemic with the influence of the LGU na ang Tanay kasi has been the oasis nung pandemic na for outdoor activities. Yeah. So, ayan, for something new na activity at makita ninyo yung ganda ng Tanay, makita ninyo na may parang New Zealand dito sa lugar din natin. At makita yung mga cows natin who is freely roaming and ma-experience yung parang New Zealand feels and going back to basic with farm life. Yeah. Sir, paano nag-start yun na paano nyo na-envision na yung look ng New Zealand? First of all, yung cows kasi natin galing talagang New Zealand to. Okay. So they are Holstein Sahiwal breed. So transfer to from National Dairy Authority ang nagbigay niyan sa atin as multiplier farm tayo. So ang farm namin yung magpaparami lang ganun yung una papapasture lang ganyan and everything. Kala namin ganun kasimple, then eventually mahal pala siya na business din. Pero yun nga, doon kami nagsimula muna as multiplier farm. Then naggawa kami ng aming brands which is Milk nga na ang anak namin nag-produce nung name. Then inano namin yung tawag dito product. Teka, mami. Mamaya. Wag natin. Okay. Biglaan. Teka lang. Okay, Ma'am Cherry. Sa dami-dami ng business, bakit dairy ang naisip nyo? Actually, we're into agriculture na naman because we are into poultry growing. Oh, I see. So, this was just a adjacent lot na hindi idle lang siya. So, we were really looking for something na makapag-expand kami. We don't know what pa. And yung bet namin, nagkaroon ng opportunity nga sa National Dairy Authority. Sabi nga sa amin is New Zealand cows to, imported na cow. Tapos wala pa tayong gatas. And yung gatas sa atin, everything is imported. Yes. And parang 1% lang yung yung na
tutugunan natin. Everything is imported. Until lang 1% pa rin? Tumaas pero 0.5 lang yata or something. 1.5. Yeah, because milk, it has its what do you call this? Ang tawag dito, challenges. Okay. Challenges, which I will discuss further. Okay. Hindi, pero kasi nga, ayun nga, so sabi namin, it's a good business. Sabi nga nila, yung cow naman dyan, nandyan lang nakakalat Nakagala lang, lang. nasa ilalim lang ng puno. Ayan. Kakain lang sila ng grass. But no. So especially they are imported cows. Okay. So yung temperature ibang-iba, yung feeds nila or yung grass na meron tayong locally in the Philippines is not the same protein crude protein content. Okay. Na meron silang na-enjoy doon sa New Zealand. So, it was very hard nung umpisa talaga. Okay. And, yon hindi kami prepare for the barn, for the, yung milk, nagkaroon din kami ng milking parlor kasi yung mobile machine na dahan or isa-isa mo lang siyang by the time na natapos mo na lahat, nagde-deteriorate na yung quality of the milk. Okay. So that's one challenge alone for the milk. Supposed to be madali nating maibebenta nga yung gatas. Pero because Filipinos are also mas known sila in drinking powdered milk rather than the fresh organic milk. Fresh milk, hindi rin sila gustong magbayad ng mas malaki for that quality. Because of course, the cheaper yung milk ng powder Tapos hindi nila kilala masyado. Bakit mas mahal kayo samantalang gatas is gatas. Something like that. More on talagang there's a market for the class AB. Yun talaga ang nakakaintindi and giving more importance doon sa natin. Pero of course kasi nga kapag iba pa rin yung nutritional value niya, of course, because powdered milk is already, kumbaga, yung nutrients niya medyo sunog na. Yeah. Unlike doon sa organic natin and really here, kaya punong-puno ng sustansya. Yung sinasabi natin ng whole milk talaga na nandun, hindi kailangang i-fortified yung gatas. Yeah. Kompleto recados talaga yung nutrients na makukuha into milk. Yeah. Sabi nga nila kahit gatas lang yung inanhin mo, complete meal na Okay. Sir Patrick, na-mention ninyo ma'am na idle lot lang ito before. Yes. So, before kayo nag-start ng cattle, hindi ganito kaganda to? No. Di sa lang to, parang asing lupa lang siya na madamo lang. Madamo. So, nung nagkaroon kami ng approval sa NDA, way back 2013, dinevelop na namin tong pasture na to. Before, puro na pier, wala pang karsada. So, the way lang makapunta dito is 4x4 lang talagang masakyan, motor, gano'n na matataas. Tapos, unti-unti, nung naglagay lang kami mga barn, yun lang talaga yun for the longest time. Tapos dinevelop na lang talaga namin siya nung pandemic. So nung pandemic, nagpagawa na kami ng mga picnic area dyan. May pavilion na tayo doon para kung may mga events. Meron tayong Airbnb na dalawa na parang tiny house. Then meron barkada room. Doon kami nagsimula talaga ng pandemic dahil yun nga, yung ina-approve lang yung mga malalaking area. Kaya hindi kami nalimitahan nung pandemic. Doon nagsimula yung development talaga nung itong farm na to talaga. Ma'am Cherry, so all in all, gaano nakatagal itong farm? We actually just opened during pandemic. That's 2024. No. Ay, sorry, 24 pala. 2021. 2021. 2021. 2021. Yan lang talaga. Yung open for the agri. For the agri. But the tourism. cattle, it's here na. But the cattle, 2017 yung official namin for the branding. Kasi before branding, we pero were... yung cattle dumating 2014. 2014, pero before we were only selling it for raw milk. But yung selling namin for raw milk, challenge din yon kasi ang bumibili lang is nasa Laguna, nasa Batangas. So we're from Rizal. Imagine traveling that milk all the way to Laguna and Batangas. At tapos meron pa kaming time para pumila because they will test the milk at saka
iaano nila. So, May grading siya. So, may grading din siya. So, nung time na yon nahirapan talaga kami kasi konti pa lang yung pinoproduce namin gatas. We're going to travel it all the way from Laguna. Tapos, biglang, dun sa init ng araw, nakapila, kasi wala man chiller van, nasa ano lang, masisiraan pa kami. So, gumastos kami para sa wala. Diba? So, parang sobrang nakakaiyak nung mga panahon na. Okay. Pero, because of also that challenges, doon din kami napilitan na mag-branding ng sarili namin. Okay. Kasi Tanay nga as fast becoming a tourism hub. And next Tagaytay nga daw, diba? Yeah. So, yun din yung inano namin na meron din naman sigurong market for the milk here if we're just going to improve and add value adding nga doon sa mga produkto natin. Yeah. So at present time, wala nang hindi na ganun ang kwento. May ganun pa rin, but again, because of that, nilaunch na rin namin yung, kasi may milk nga tayo, pero the shelf life is 1 week lang. Because it is organic. Okay. And hindi tayo masyadong nag-intervene doon. Ang pinakasimple lang is yung pasteurization. Okay. So we can maintain the quality of the milk, the nutrients that we have, all the probiotics and all, kasi may yogurt and kefir tayo. Pero yun nga ang challenge namin is yung shelf life. Kahit doon sa coffee shop, kailangan pa nilang i-ref yung milk, unlike yung milk lang nila naka-iwangwang lang dyan. So yun yung ginawa namin na dinevelop naman namin ito into ice cream. Okay. So we have 3 branches in SM Mega Mall, Grand Central, and SM Bacoor for our milkshake. Ayan. So Sir Buddy, kapag ice cream, sino ang naiisip mo? Ice cream. Yeah. Si Selecta, Carmen's. Carmen's. It is also a local brand, by the way. Okay. And then, kunwari, sa milk tea, sino naisip mo? Si Serenity. Serenity. Yeah. Sa Serenity. milkshake, sinong naisip mo? Wala. Milk. Kayo. Sorry! Yeah, so no, actually it's just wala pa doon sa market talaga na who penetrated and want to very popular. Yes, and want to the anybody brand. can just buy ganyan. So this is the room that we want to really pursue, and milkshake is very much homegrown product natin na local. Kami din po yung recipe noong gelato ice cream natin. Tapos po, so gelato ice cream, fresh milk, and fresh fruits. Pinagsama-sama natin, giving you a premium milkshake po in the market. Wow. So you come and visit and taste this. But we also have frozen yogurt for a healthier variation of the frozen delight. Yeah. So mamaya po, patikman ko po kayo nung ice cream na rin namin. So we also developed na ice cream. Actually, ngayon lang po yung launching nun eh. We just launched it in the National Trade Fair. Mega Mall. Yes, in Mega Mall. We were there. Yeah. Thank you for visiting. Sabi nga po. Diba pumili ka? We're actually frequent the National Trade Fair because nga DTI is helping us be exposed in the market po. Actually, si SM Leasing din po yung na-discover din po kami sa National Trade Fair. And that's why mas naging maayos po yung madali po kaming nakapasok ng Mega Mall. Yeah. Kasi sabi nila, Mega Mall is a premier mall. Paano daw kami nakapasok ng ganun? Because of this exposure, and they also want to help in the local scene ng businesses na ma-promote din, hindi puro mga. And maybe probably because it's a unique product. Yes. Quality product. Yes. Na local brand. Yes. Maybe, it's about time. It's about time na kailangan nating magkaroon ng ganitong produkto. And to love our own and to, kasi yun nga, parang lagi na lang mura kapag Pinoy. Let's give naman quality product din na sariling atin. And natutulungan din po yung mga farmers natin. Yeah. Okay, so start po tayo mag-tour, ma'am, sir. Okay. Then continue tayo ng discussion while we want to hear yung mga stories na yung mga challenges at paano nyo
na overcome, yung paano nyo kinonvert challenges into a opportunity. Yeah. Okay. Nakakatuwa din naman. Yeah. So again, itong nakikita nyo na super ganda na ito lugar na to ay yung mga cattle ang tumutulong para i-maintain na ganito kaganda. So from here pa lang, dahil freely roaming sila, nakakakain na sila. Also, yung dung nila, yung pinakaipot o tae nila, pabalik. Sila yung nagpe-fertilize. So, yun yung pinapakita din namin na sustainable farming na nangyayari dito sa farm naturally, organically. So, hindi namin kailangan sila Ang ganda. Ang ganda. Ano yan, Sir Buddy? Actually, kapag yung mga nag-tourism, ay yung mga nagpupunta sa amin bumibisita dito, especially nung pandemic, kuntuwa sila. Lalo na yung mga bata kasi nag-aano sila doon sa playground, tumatakbo sila. Tapos they can also go here inside na with the cattle and everything because safe. Mababait ang mga dairy cattle, hindi katulad sa tao pa nga Sila takot sa tao. Sila takot sa tao. Parang mga ano rin sila, sir, parang malaking aso na nahahawakan mo. Yun. Kaya mababait naman sila. Pwede mo silang hawakan kahit na nasa loob ka. So, photo shoot, yung picnic dito. Tapos, marami yung gustong nasa ilalim lang ng puno. We have hammocks. Tapos, tatali lang namin yun sa puno. Tapos, nandun lang sila. Kasi makakatulog daw sila. Especially kapag malakas yung breeze. Because nga, here in Tanay, medyo mas malamig tayo. Lalo na sa paggabi na yan. Na nakakatulog sila, parang ang peaceful daw kahit na pandemic na ngayon nung time natin ngayon. Okay, sige po. Mag-ano tayo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.